practice lagi. Pero ikaw na Okay, magdayo mo. start na tayo. Good evening sa lahat. Tatlo lang nandito sa kabila ng ilan kayo sa group chat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo. Eight. Eight members, pero tatlo pa ang nandito. Sige po. Baka busy pa din po yung iba, hahabol lang. Ano kasi, pag first day talaga, dito kasi, natin malalaman kung paano natin bigkasin yung mga consonant, yung mga vowels, at kung paano din isulat yung Korean. So, anyways, recording din naman po ito. So, yung recording pala, maano ko lang, bukas ng umaga ko, masisend yung video sa group chat natin. Kung gusto nyong balikan ulit yung lesson. Okay, so before we start, so Christy basic po, Korean 101. Yes po. um, kay ano lang, Raymar, pa, yun naman, Kaya nga eh. Yun sana yung sasabihin ko. medyo So, maingay eh, yung background, hindi masyado naririnig yung speaker. opo. Paki-mute po si Raymar. Yes, ma'am. Paki-mute, Leo. Okay. So, basic Korean etiquette lang talaga natin sa Zoom dito. Number one rule. So, let's try to make sure na nakamute tayo sa microphone or mute yung microphone natin. Para po hindi distracting, kahit po siguro tahimik ka, pero yung background mo, maingay, hindi lang maingay sa tao, yung mga ano din, yung mga, baka yung mga motor, 'di ba? So, ganun. At saka Raymar, nagre-record tayo kaya ano, para hindi maano yung boses ko maputol-putol dahil lang sa mga background noises. um, Okay. Yes po, ma'am. I think hindi mahanap ni Sir Raymar yung mute button. Okay po. Sige po. I-mute ko na nga muna. Kasi po yung host ako sa ako na lang po. Ayun, nakamute na. So, bago tayo magtuloy-tuloy, guys, warm up muna. Kikilalanin muna natin yung bawat isa kasi first day natin tayo ngayon for Korean. And by the way, welcome po sa Hanpil Korean Learning Center. So, start tayo ng i-introduce natin yung sarili natin, yung pangalan, edad, tsaka yung address. At kahit magbigay ka ng isang fact na hindi namin alam tungkol sa'yo. So, mauuna muna ako. Ako si Agon, si Ma'am Agon. At yung edad ko is 30 years old. Taga Mindanao ako, kaya Bisaya ako. So, minsan guys, siguro, medyo mabablangko ako kung ano yung pagta-translate sa Tagalog into Tagalog. Kasi, yun, Bisaya. Tapos minsan din, mawawala din ako sa focus na Tagalog. Minsan, Bisaya yung masasabi ko. So, and also, at least one fact, hindi ko po tunay na pangalan yung Agon. Yun lang. And, ayun, Mindanao. Nakatingin sa Mindanao ako. Yung Hanpil Korean Learning Center po is nasa Isabela. So, si Sir Eduardo po yung admin or siya yung pong nagmamay-ari po sa KLC. SEC registered din po. So, may permit po, may business permit din po yun. Kaya lang ang dami kasing mga students ni Sir Eduardo na naghahanap din daw ng online class. Kaya nag-start na din po kami na mag-online class. So si Sir Eduardo sa face-to-face na magtuturo, ako din naman sa online class. Yan po. So now, start tayo kung sino yung muna, mag-i-introduce sa sarili.
Sino yung mauna? Ay, Ma'am Cathy, ikaw na lang po yung mauna. Tayong dalawa. Ladies first. Ay, hello po. Good evening. Kathy po from Bulacan, 30-ish years old. Yun po. 30? 34. Ay, 30. 34. Tapos yung birthday ko, nakalimutan ko. Yeah. Nakalimutan. Yeah, 35 po. Let's see. Taga Bulacan, no? Po, Anong work mo, ma'am? freelance creative strategist po ako. Ang galing. Maganda lang. Ah, Karan? Okay, thank you, Ma'am Cathy. Nice meeting you po. Okay, Ah, next. Si Sir Diner. walang problema. Sir Diner, hello. Yes po. Hello po. Good evening. Ako pala si Dynarjin Mabanding at I'm 25 years old. Then I'm from Mindanao. Saan ka po sa Mindanao, sir? Sa Davao po. Sa Davao. Yes po. Then ito first time ko mag-attend sa online class. Korean. Okay. Thank you Nice po. meeting you Yun lang. po. Nice meeting Opo. you. Thank you po. Okay. Next. Sir Raymar. Hello po, Sir Raymar. Nakamute ka po, sir. Click mo lang yung microphone. Pero Yun. ma'am, Pwede ka na pong hindi mag-video po. Okay lang. sige po ma'am. Oo. 70 sir. Wait, sandali ma'am. Sandali lang muna ma'am. May Sige, sige bumibili. po. No problem. Okay. Sa class natin, hindi necessary na mag-open kayo ng cam. Hindi necessary. Ah, Para medyo ano tayo dito. Focus lang tayo sa kung ano yung pinipresent dito sa ano natin. Sa lesson. Okay. Mag-unmute ka lang po sa Raymar, ha? Kasi minute kita. It means hindi mo na-appreciate yung mga nabot na rin. Hello? Sige po. Patient ko. I'm Rimar Layunla from Visayas, Masin, Southern Leyte. I'm 33 years old. Okay. 33 years old. Anong work mo, sir? Dati ma'am, promodizer po ma'am ng Metro Hyper. Hmm. At Ngayon? ngayon, ma'am, nagsarili ng business na ang sari store. Ang galing. Galing naman, may business na. Okay. Thank you. Thank you, Sir Raymar. So, Nice ma'am, meeting you din po. Nice meeting you din po. Okay. Sana nung marami tayo dito ngayon, baka busy din yung iba. Okay, so tapos na tayong apat. Proceed na tayo dito. So ang topic talaga natin ngayon is the introduction kung paano din yung Korean alphabet, paano bigkasin, paano isulat. Yun lang muna yung gagawin natin ngayon. Tapos bukas is yung kung paano na magbasa. So that's why sinasabi ko talaga pag first day, mas mabuting andito muna tayo or complete tayo, intact tayo para alam natin kung paano. But anyway, meron na namang recording kaya pwede nating panoorin to. So introduction to Hangul or Hangul Suge. So ano ba yung introduction natin dito sa Hangul, the Korean alphabet? So si Hangul, kasi ang Hangul ay Korean alphabet. Na-create po ito in 1443 by King Sejong of the Joseon Dynasty. So before that, Koreans used Chinese characters when writing Korean language. However,
Chinese characters were too difficult for ordinary people without education. Thus, King Sejong created Hangul, which can be easily used by ordinary people. So, bago-bago pa, nung nakaraan pa talaga, yung mga Koreans or mga South Koreans and North Koreans, they use Chinese characters. Wala talaga silang Korean language pa. Chinese lang. Kung ano yung characters or alphabet ng Chinese, yun lang yung din yung ginagamit nila. Kaso yung Chinese characters or Chinese language is matutunan lang ng mga mayayaman. Kasi very difficult po yan for ordinary people. Especially yung mga wala talagang edukasyon sa mga ganyang bagay. So, dahil dyan, si King Sejong ng panahon ng mga Joseon Dynasty, siya yung nag-create ng Hangul para sa lahat ng Koreans. Mayaman ka ba or mahirap? So, yan ang ginawa ni King Sejong. So, paano ba talaga ginawa ni King Sejong yung alphabet? No? Simple lang. So, may tatlong bagay na ginawa si King Sejong sa alphabet. Unang-una yung vowels. Paano ba? 'Di ba sa English, meron tayong vowels, meron din tayong consonant. So, sa Korean din, si King Sejong, paano ba niya ginawa? No? Or sinulat yung mga vowels. Simple lang po. Vowel letters were made like this po. Tumingin lang si King Sejong sa lugar, sa ulap, ganon, sa mga tanawin, tumingin lang siya. At dyan niya nakukuha lahat ng mga vowels para idugtong-dugtong na sila. At maging vowels nga, characters, Korean characters. So itong dot, kung nakikita nyo, itong dot na to, ang dot na po iyan ay sumisimbolo sa round sky. Itong nakahiga na guhit, sumisimbolo sa flat earth. At ito pong guhit na standing, tungkol po ito sa standing person. So, yung tatlo lang yan, nabuo niya yung 21 vowels. Kung sa English po, 4 lang yung vowels natin, A, E, I, O, U. Sa Korean po, 21 vowels po sila. Dahil lang sa tatlong ito, nabuo na po yung 21 na vowels. So, kung paano po yan? Teka lang po . 21. Okay. So, paano po ba yan? So, pag nagsulat tayo ng isang pahaba, tapos may dot, ang vowel natin ay magiging A. A po yan. Sorry. Kapag naman po, si pahaba na linya, tapos dalawa yung dot, ang vowel na mabubuo ay ya. Kapag naman po si dot, dinugtungan ng nakahigang guhit, o ang vowel na mabubuo. Kapag dalawang dot, tapos may guhit na nakahiga, yon na naman po ang mabubuo. Dahil dito din sa tatlo, nakakabuo tayo ng 4 na vowels. At mula dito sa 4 na vowels, meron ng iba-ibang mga vowels na madudugtungan or ma-create, mabubuo din. So, King Sejong made these vowels based on the 3 basic vowels. Ito sila. So, which depicted the round sky, the flat earth, and a standing person. So, the rest of the vowels are made by combining these basic letters. Dahil sa basic letters na po yan, nagkakaroon na ng vowels. So, ito po yung consonant. So, paano din ba nabuo yung consonants? So, sa Korean alphabet, si King Sejong, nabuo lang din yung consonant. Consonants were made in the shape of the parts of the mouth. So, mga parte lang po ng bibig natin, yung
pagkakabuo ng mga consonant. So, kagaya nito, ito po ay nagre-representa ni K or ni G. Di ba po? Ito na lang gagamitin ko. So, ito po is represent in the English alphabet K or letter G. So, dito sa bibig natin, kinuha. So, one more stroke was added. So, ito lang pong apat. I'm sorry. Wait lang po Teka lang po. Okay. Sige, continue tayo. So, itong apat na po, itong apat na to is consonant. Consonant po yan. Tapos ngayon, kung bibigyan natin ng guhit, makakabuo na naman tayo ng ganitong consonant. May guhit lang sa kanila. Tapos kung double consonant, dadalawahin natin yung consonant na iyan, makakabuo na naman tayo ng bagong consonant. So, dyan lang talaga umiikot yung pagbuo ng consonants. So, consonants also have, Korean also have 19 consonants. Oh. Dito tayo sa syllables. 'Di ba po, nung time na nasa grade 2 pa tayo, 'di ba? Kung magbabasa tayo is by syllables, no? Hanggang sa matutunan natin kung paano magbasa. Sa Korean din, babasahin natin ang isang salita by syllables. So, meron pong ways kung paano po nabuo yung syllables. So, consonants and vowels are combined to form syllable blocks. So, in writing, ito po sa pagsusulat, every syllable must have at least one consonant and one vowel. So, sa writing po ng Korean alphabet or Korean words, kailangan po merong at least one consonant at one vowel. Ibig sabihin po, consonants cannot stand or cannot be written alone. And same thing with the vowel. Vowels cannot be written or read alone. Yan po. So, ibig sabihin po dito nawala. Ibig sabihin po sa pagkabigkas at pagkasulat ng syllables po, kailangan meron si consonant, meron si vowel. Hindi po pwedeng magsulat ka ng consonant lang. Kailangan may kadugtong na vowel. Same thing, hindi rin po pwedeng magsulat na vowel lang, hindi consonant. Yun po. So, halimbawa dito, so meron tayong 4 ways kung paano tayo magsulat ng syllables or ng Korean words. Unang-una is si consonant at saka si vertical vowel. I-zoom ko lang po I-zoom ko lang po. Yun. Okay. So, there are 4 ways po para magsulat ng Korean alphabet or Korean words. Unang-una is the consonant and vertical vowel. So, alam naman natin no kung ano yung vertical at saka horizontal. So, yung vertical is yung nakatayo, yung horizontal is yung nakahiga. So, unang-una si consonant at saka si vertical. Kung magsulat tayo, pwede pong ganito lang. Idudugtong lang sila, magkatabi lang po sila. So, consonant at saka vowel. Next po, ito yung halimbawa niya. So, ito po siya dito, ito is consonant, tapos ito po is vowel. Another way po for consonant and vowel, kapag naman po horizontal vowel, i-explain ko sa inyo mamaya kung ano yung vertical vowel at horizontal vowel po So, kapag consonant at horizontal vowel, nasa taas yung consonant, tapos nasa baba yung vowel. Ganun po siya. So, kung nakikita nyo, kita nyo naman yung example, guys. Ito yung vertical vowel. So, vertical is nakatayo. Yung vowel na po yan. Tatanggalin ko mo yung consonant. So, yan. Vertical kasi nakatayo.
Kapag naman po horizontal, tatanggalin ko muna yung consonant. Yan po nakahiga. Ito po siya, nakahiga. Nakahiga na vowel. Kapag naman po may empty consonant at vertical vowel. Okay. So, ang empty consonant po is very important kasi ibig sabihin hindi mo siya bibigkasin. Sa writing po guys, di pwedeng vowel lang ilalagay mo. Kailangan may kasamang consonant. So, dahil may kasamang consonant na hindi kailangang bigkasin, merong tinatawag na empty consonant. Kaya, same thing pa rin po, si empty consonant ay katabi ni vowel. Kaya ito yung example niya. So, yung zero o yung letter O ay tinatawag na empty consonant. Another way po, pag empty consonant, pag horizontal, same thing pa rin po. Si consonant or si empty consonant nasa taas, si vowel ay nasa baba. And third ways po for syllables, writing syllables, is consonant, vertical vowel, plus final consonant. Tatlo na. Tatlo na po. So, ang mangyayari dyan, dahil tatlo, hindi kagaya sa atin, halimbawa, meron tayong salitang can. Di ba po, tatlong letra po yan. Consonant, vowel, at saka consonant. Okay. Yung empty consonant, ma'am, ito po yung letter O. Ibig sabihin po, hindi siya bibigkasin. Empty lang siya. Parang palamuti lang siya. Ang mabibigkas dito is yung vowel na lang. Pag andyan si empty consonant. Okay. Proceed tayo guys ha. So, i-explain ko further mamaya po yung empty consonant. So, halimbawa po meron tayong salitang can sa English. Di ba po? May consonant, may vowel, at may consonant. Sa English po, pwedeng idugtong lahat yung tatlo. Sa Korean po, yung last na consonant ay nasa baba. Kailangan siya nasa baba. Kaya ganito yung mangyayari sa kanya. Consonant, vowel, tapos sa baba na po yung another consonant. So, ganito po siya. So, ito pong ganito po is consonant po yan. Sasabihin ko mamaya ha. Tapos ito siya is vowel. Sa baba na po yung another consonant. And another ways din po, pwedeng hindi dugtong si vowel. Kasi meron tayong tinatawag na horizontal vowel. Kaya nasa baba siya. So, pumapagitna pa rin naman. Nasa taas yung consonant, tapos nasa gitna si vowel. Pag horizontal po tapos nasa baba na naman si consonant. Okay. Pang-apat po na example or pang-apat po na ways for syllable kung paano siya isulat is si vertical vowel at saka si final consonant. So, hindi pa rin po pwede na wala pong empty consonant. Kasi kailangan, bago kayo magsulat ng vowel, kailangan meron pang consonant. What if yung vowel lang at saka yung final consonant yung bibigkasin? Empty consonant yung ilalagay mo dyan. Tsaka or bago ka magsulat sa final consonant. So, pag vertical vowel at saka final consonant sa baba, dudugtungan mo ng empty consonant yung vowel. Hindi pwedeng wala siyang kasama. And sa horizontal vowel or vowel, same thing pa rin po. Nasa taas yung empty consonant, sa gitna yung vowel, sa baba yung consonant. Yan po. Ito po yung example. Alam ma'am, bakit po dito sa example na to is hindi na empty consonant yung sa baba. Kasi po, yung consonant na po iyan, pwedeng maging empty consonant, pwede din po siyang hindi empty consonant. Sasabihin ko po sa inyo mamaya. Okay, so yan po yung tatlo for syllables, vowels, and consonant. So, dito tayo sa vowels ngayon. So, sinasabi ko sa inyo that the Korean language has 21 vowels in total. So, sa 21 vowels po, may vertical, may horizontal. So, ito po yung mga basic. Okay, babasahin ko po ng isa-isa po, individual. Tingin lang po kayo sa Tingin lang po kayo sa screen.
So, dito tayo sa vertical. So, vertical vowels, ibig sabihin, yung mga vowels na nakatayo. So, ang vowel na ito para siyang, sorry, ang vowel na ito para siyang letter L, di ba po, sa English? Letter L. Ang letter L po sa English na iyan is consonant. Dito po is vowel. At ang pagkabasa po nito is E. E. Example po, feel or feel. Ito pong vowel na ito, horizontal vowel, vertical vowel. Ganyan po na vowel, ang bigkas niyan is A. Okay? Example natin is father. Pag dalawang guhit po, si A malalagyan ng Y. Kaya magiging ya. Ya na po yan. Ya. Ito po is ya. Halimbawa, yak. Kapag ito pong vowel na ito, yung guhit is nasa kabila. O. O. Magiging all. Kapag naman may guhit, dalawang guhit, kapag po may dalawang guhit, lagyan natin yung ng Y, yung pagkabigkas. So, aside sa O, magiging yo. Kaya yong. Ganun po. Okay, dito tayo sa horizontal vowels. Okay. Mamaya, i-sign ko kayo magbigkas mamaya. Okay, dito tayo sa second po, horizontal vowel. So, meron silang vowel na ganito. So, nakahiga lang. Isang guhit na nakahiga. So, wala po tayong English na example dito. Pero yung vowel na po yan, kung bibigkasin is ri, ri. Yan po yung pagkabigkas niya. Ri. Okay. And ito po, na vowel, yung may guhit sa taas. May guhit sa taas at nakahiga din na unit. I mean, na guhit. O. O po. O. Kaya yung example niya is horse. Ito po, pag dalawa, yung sinabi ko, lagyan lang ng Y. Magiging yo. Kaya yoga. Ito is U. U. Pababa. U. Magiging pool. Pag dalawang guhit, U. U. Kaya example niya is U. Kahit nakamute po kayo, pwede kayong magbitkas po para ma-practice yung bibig nyo sa mga vowels. Kasi mas marami yung vowels kaysa sa consonant. At saka, malilito din kayo kagaya nito. O, di ba po? Ito is O pa rin. Di ba? Same lang talaga. Magkakasame. Ito lang U. U. Kaya kailangan practicein yung bibig natin na magbasa ng mga vowels. Iba-iba po yan. Okay, ito po yung bibig. Okay, so kahit nakamute kayo, tingnan niyo lang. So, number 1. Tingnan at saka follow na lang din po. I-follow niyo yung ano. Okay, wait pa. Okay, number 1, itong vowel na to, tingnan yung bibig. A. Like, parang apple, ganon. A. A. Ito naman, tingnan yung bibig. Hindi siya medyo nakabuka. A. A. Pag naman ito, U. U. Ito is may buka, medyo buka siya kaysa sa U. O. O. Pag ito naman, E. E. Kapag ito, napapansin nyo, parang nakasmile na yung dalawang ngipin sa taas at baba ay hindi magkadikit. So, E. Re. Hindi E. Re. 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 Yun. So, ulitin natin. A. O. U. O. I. Re. Re. Ganyan po. Okay, next. Slide tayo. Sa iba na naman tayo na vowels.
Eto po. Yung sinabi kong pag dalawa ang guhit, meron na pong Y. Okay. Sige. Kikita naman natin. So itong vowel na ito, magiging liya. Ganun po siya. Ya. Hindi iya. Kundi ya. Dugtong na po siya. Ya. Ito naman po na vowel, yo. 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 Kapag ito naman po nasa taas, nasa taas yung dalawang guhit, yo. Yo. Hindi po maliit yung ano ha, yung buka ng bibig. I mean, hindi po malaki yung buka ng bibig. Yo. Tama, hindi tama pala. Hindi siya maliit. Yo. Ito, pag nasa baba yung dalawang guhit, you. 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 Okay, ulit. Ya. Ya. Yo. You. Okay, ulit. Ya. Yo. Yo. You. Yan. So yan, practice lang po talaga. Next. Okay, dito na tayo sa writing practice natin. So, magsusulat muna tayo. Paano ba natin isusulat yung mga vowel? Okay. Paano natin isulat yung mga vowel? So, kapag vowel E, so yan lang po, isa. Kapag naman po si A, mauna yung standing, tapos yung guhit. Ganyan. So, pag naman po sa ya, mauna, yun. Pasensya na po kung pangit yung pagkasulat ko, guys, ha. Next is, eto, paano ba siya? Minsan kasi, yung ibang nag-aaral ng Korean, pag magsusulat, mauuna pa to. Tapos ito, di ba? Tapos ganyan. Yung iba. Medyo may mali dyan pag ganyan, guys. Pag okay lang naman na magsulat kayo on your own comfortable pace or comfortable writing. Pero pag mali kasi yung pagkasulat, ah, hindi na siya parang Korean characters kung makikita or ano. So, start muna ng ganito, tapos bago ganyan. Tapos siya, dalawang guhit, tapos ganyan. Oh. And si uy, meron talaga silang vowel na ganyan. Uy. Kasi ang titigas din ng mga ano nila, bibig. Dito tayo, dito na. Dito tayo, ito, mauna muna yung guhit na sa taas, bago yung number 2. So, merong mga 1, 2 kung paano steps po yan. Tapos naman po si yo, yan, ganyan. Ganyan talaga sila, guys. And si U. So, hindi kagaya sa atin na 'di ba magsa-start tayo from left to right yung pagkasulat. Sa kanila lahat from right to left. Ganyan sila. So, right to left tapos pababa. And dito need naman right to left tapos dalawa yung pababa. Okay. So, ito yung gusto kong gagawin ninyo ngayon. Isulat yung mga vowels na nandyan. So, ang mangyayari is lahat ng mga box aside sa mga example. So, ito na box, 2, 3, 4, 5. So, ang gagawin niyo isulat nyo ng 5 beses yung mga vowels na nandyan. Tapos, picturean nyo, isend nyo sa group chat natin at titingnan ko po kung tama ba lahat yung pagkasulat sa inyo. Okay, bibigyan ko kayo ng 3 minutes lang po. 3 minutes. Ay, sorry. Sorry. No, wala. Ma'am, Yes po. bibigyan niyo po ba kami ng copy nun? Yan, yung lesson. Okay. After ng class natin, ma'am, lahat ng slides na pine-present ko, isinesend ko sa group chat natin. Kaya, Okay. Sige po. oo. So, bawat character po, 5 ang isusulat. Oo, para masanay Okay po. kayo po. Sige, 3 minutes. Yung video at saka after ng class natin, sasend ako ng yung mga presentation, slides, tapos yung video bukas na sa umaga.
Ma'am, Okay. Yes, Ryan. nakasulat naman ni ano ni Diner, ma'am. Pwede na dili na magsulat or magsulat pa Kailangan gyapon. pa rin. Isan niya lang sa group chat. Oo, kailangan pa rin. Sige, sige. Ayan, Oo. taka. Taka di. Ha? Nakasulat ta na oy. Awas sa kuan sa Sige na, huwag na. Naka-record ako. Okay po, sorry po. Hihintayin ko po yung mga ano niya. Kung nakasulat na kayo, walang problema. Ano nyo lang. Send nyo lang sa send na group lang chat. doon. Si namin sa group chat po, ma'am. Yes. Okay po. Butanad si ma'am oy. Salamat, ma'am.
Okay, parang wala na yung iba, no? Okay, habang nagsusulat kayo, pwede namang isend lang. Let's continue. Let's continue, guys. So, ito yung vowels. Hindi lang naman, ito yung vowels po, di ba? Pa-practice lang po yan. So, dito na naman tayo sa vowels na may dalawa. Dalawa yung dugtong niya na vowels. Parang double vowels. Yan po. So, kapag si A at saka, teka lang. Kapag si A, guys, at saka si E, ang pinagdugtong, yan po ay E. E po yung pagkabigkas niyan. Kapag naman po itong si O at saka si E, E pa rin po yung pagkabigkas niyan. E. Hindi sila magkaiba ng bigkas yung dalawa. Kapag dalawang guhit, iba po ya. Ya at saka si I, ye. Yan. So si tapos ye. Kapag dalawang guhit naman si yo at saka si I, yo. Ye, sorry. Ye. Ye pa rin po yan. So again, e, ye, ye. Yan. So same lang sila ng bigkas, magkaiba lang ng spelling po. Kapag meron tayong dugtong na horizontal at vertical vowel, so meron tayong horizontal, dinugtungan ng vertical vowel, ito na po yung resulta. Ang pagkabigkas niyan ay wa. Wa. Kapag ganitong vertical at horizontal ang magkadugtong, ito yung resulta niya. Ang pagkabigkas naman nito ay wo. Wo. Kapag ganitong vertical at horizontal na vowel, ito ay we. 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 Kapag ganito si O at saka si I, ito yung resulta, we. We. Okay. Again guys, ulitin ko ha. Ito ang tawag nito ay, bigkas nito ay wa. Next po, wo. Next, we. Ito po ay we. Ito naman, kapag si O at saka si we pa rin po yan. We. Ito din po ay we. We pa rin. At yung last is we. We. Parang we. Pero hindi siya we. Hindi rin po siya i. Uy. Hindi rin po uy. 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 Yan po yung pagkabigkas niya. Okay, ulitin ko lahat guys ha. E, ye, ye. Okay. Repeat after me na lang po kahit nakamute kayo. E, ye, ye. Wa, wo, we, we. We, we. We. Okay. So, yan po yung dalawa or yung vertical. Dalawang vowels. It's either dalawang vertical vowel na nagdugtong or yung dalawang horizontal vowel na nagkadugtong. Or si vertical at saka si vowel is magkadugtong. Okay. So, yan po yung vowel na iyan. Okay. Again, dito na tayo sa consonant, tapos na tayo sa vowels. So, the Korean language has 19 consonants. Kung tayo, 26, di ba po yung alphabet? Minus 4 sa vowel, ilan na lang? 22. So, dito sa Korean is meron tayong 19 consonants. So, the consonants were made in the shape of the mouth, mouth parts used to pronounce them. So, dahil po sa limang parts na po ito, dahil po sa parts ng mouth natin, bibig natin, nabuo po tong limang consonant. Now, ano kaya ito sila? Anong consonant kaya yan sila? Ito po yung mga
consonants. 19 consonants. Okay po. So, kailangan pa rin po i-memorize to guys para dire-diretso na po yung kung paano sila basahin by syllable at by word. So, itong consonant na ito, it's either G or K. Pero tinatawag din po yung giyok. Giyok po yan in Korean alphabet. Giyok. Ito po is letter N. Neon. N lang po yan. Itong consonant na ito is either letter T or letter D or diot. Ito naman po, si real. Real po yan. Pag ganyang consonant, yan po ay it's either consonant na letter R or letter L. Kapag si box, parang box po siya na consonant, di ba po? Letter M. So, itong dalawa, si N at saka si M, yan talaga yung ano nila, yung consonant nila. Okay? Next po ito, it's either P or B. So, ang Korean alphabet name niya po ay Biyop. Biyop. Pero ngayon po, wag munang alamin kung ano ba yung mga pangalan nila. Ang gusto ko lang sa inyo ngayon is alamin kung ano yung function nila. So, ito po, ang function niya is either letter P or letter B yung pagkabigkas. Letter B or letter P yung pagkabigkas. Pag ganito naman po yung consonant, letter S. Letter S or letter T. Yan po yan. Kapag naman po ito, di ba po, sabi niyo na empty consonant po siya. Consonant po yan, it's either empty na hindi bibigkasin or enye. Sorry, hindi enye. NG. NG po yan. Nga. Nga. Yung pagkabigkas niya. Nga. Kapag naman po ganito or other, ito kasi isang font style po ito. Another handwriting po nito is ganito po siya. Yan po ang another handwriting niya. Po. So yan po ay J. It's either TZ, DZ, or J. Yan po siya. Kapag naman po ganito, another handwriting po niyan is ganito po siya. Ganyan. Ganyan po, di ba? Yan po yung handwriting. Same lang pala, sorry. Yun. So, H po iyan. Yung function niya is H. Okay. So, meron din tayong mga consonant na ganito. Nakuha tong mga consonant na ito dahil dito sa taas na mga consonants. Ay, ibahin natin yung kulay. Okay. So, kapag si letter K or letter G ay may isang guhit sa baba, ito po ay K. Kung nakikita nyo, parang may H, di ba po? Ibig sabihin, aspirated, hangin. So, kung ang bigkas natin dito is K or G, ito po ay K. K. Parang may H po siya, may hangin. Pag naman po ito, Ta. Ta. Ganun po. Ta. Pag na po si letter P, ito pong ganito pong vowel, Pa. Pa. And ito po. Ito po is, yan po is CH. CH or TCH. TSH. So, another ways po para isulat yan is ganito po, yung sulat niya. So, kung yung J is ganito, yung guhit is nasa taas, ang letter CH is meron siyang nasa baba yung guhit, nasa gitna yung guhit. Okay. So, ka, ta, pa, ito is CH. Cha. Cha. Okay. So, kapag naman po double consonant, si letter G or K or si giyok, dalawa. Ito na po yung bigkas niya. So, pag may ganito, parang may kama sa taas, di ba po? So, ibig sabihin hindi siya aspirated, no? May tense yung sound. Ka, ka. Ganon lang po. Pag double D or letter D or T, ta, ta. Pag double B or P, pa. Hindi na po siya pa, kundi pa. Pag naman po dalawa, S lang pa rin po. S. Yan pa rin po yung bigkas niya. Kapag dalawa po ng ganito, D.
J. J. J po talaga yan. J. J. Pag double consonants. So again, ulitin ko yung mga consonant na ito. So ito is K or G, N, N, T or D, R or L, R or L, M is M, P or B, S or T, letter T. Ito empty, di bibigkasin or NG, nga. Ito naman po is J, J. And letter H, kapag po may dalawang guhit, K, aspirated, T, T, Cha. CH po yan. Ganyan po. Other ways po ng pagkasulat nila. Pag double consonant, ka, ta, pa, sa, ja. Yan. So, yan po yung pagkabigkas nila. Okay. Okay. So, dito, paghahanda lang po ito sa kung paano bigkasin lahat. So, meron tayong tinatawag na first letter sound at saka second letter sound. So, ibig sabihin po, i-zoom ko muna yung first letter sound. Sa sinasabing first letter sound po, ibig sabihin kung ang mga consonant na ito nagdugtong at belong sila sa first letter sound, ibig sabihin ito lang first letter sound yung bibigkasin. Di mo na bibigkasin yung second. Okay po? Again, first letter sound, ibig sabihin ito pong nasa first letter lang yung bibigkasin, hindi yung nasa second. Sila lang yung bibigkasin. Kapag naman po nasa second letter sound, pag second letter sound, hindi bibigkasin yung second. I mean yung first. Yung second lang yung bibigkasin. Hindi na tong first. So, kailangan nyo i-memorize din po tong first letter sound at second letter sound para hindi kayo maguguluhan kung paano ba bibigkasin sila. So, ang bigkas natin dito si letter N. Letter N. Ito is either R or L. R or L. B or P. B or P. Ito G or K. R or L and R or L. Yan lang po yung first letter sound. Yan lang sila. Kapag si second letter sound is either si G, K, M at si P lang yung bibigkasin. Memorize nyo lang po yan, guys. Next. Okay, consonants naman tayo. Kung paano ba isulat yung consonant, guys. Okay. Paano ba natin isulat si consonant? So, si letter G or letter K, mauuna muna tayo dito, tas baba. Okay? Merong iba din, guys, na ganito. Ganyan. Which is okay naman kasi iba-iba din yung font style, 'di ba? Sa pag mag-encode tayo, iba-iba yung font style. Same thing pa rin, same pa rin yan na consonant. Ganyan. Pwede yan, pwede ganyan, pwede ganyan. Okay, so dito muna tayo. Standard tayo, standard. Next, si Neon, mauna na naman tayo dito, tapos pa doon. Ganon. Paano si Diot? Yan po, one stroke, tapos down stroke. Si Real, mauna dito, tapos mauna dito, and next. Yan. Minsan kasi, magsusulat tayo ng ganito, di ba? Ganito lang tayo. Ganyan kaagad. No? So, yung pamamaraan din sa pagsulat is ganyan po yung pamamaraan ng Korean. So, characters kasi nila ito eh. Kailangan ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan. Yan sila. Si Mio, same lang din po. Iyan, one, tapos ganyan. Yan po. Okay. So, ang gagawin na naman, isulat nyo na naman to. 3 beses lang po. Sulat nyo kung paano. Okay, another 5 minutes.
Starts now. Sulat nyo guys. Send nyo sa group chat. Di ko nakikita kanina kasi yung vowels nyo. Titingnan ko po. Good job, Sir Ryan. Yes? Susulatin pa rin yan, ma'am. Yes, sulat nyo po. Send sa group chat. Na naman mo yan, no? Send pa rin po. Kailangan ko makita. Ay, send lang na po. Opo. Hindi Sir raw. Diner, hindi pa rin po na na-send ni Sir Diner. Sabunan na ako ni. Ma'am, sorry, kakabalik ko lang. Ano po yung gagawin? Isusulat niyo po Kasi, sa paper pa rin po, yung one kagaya thing ng that vowel. it's possible it's really from you. It's Isulat niyo po. possible that someone else is from your vowel. Or there is a mistake in terms of the sound. Or it might be a mistake. It may cause curious about some unusual boundaries of the vowel. Yes. For those type, if you feel na valid naman, then just make sure this time talking with them, think on your speak. I would suggest that we discuss this first. We take down on restrictions of the approach to the process. I think that's as much as you can. Kung hindi na lang mag-go through wala na. Right? Very, very, very got your question. Very, very well. Other questions yung abstract natin eh. Nagdolo kasi abstract to partly kung tatanungin pa yun, pupulitin para hindi ka na maligid. So ang abstract kasi, ewan ko, I already rated to them, pero lately nag-send ng messages to abstract sa um,
Opo, Ma'am May. Ay, love. Nasa biyahe ka rin po ba pa uwi? Ano po, tapos na. Okay. Ano lang, writing skills lang to, ma'am. Kopyahin mo lang yung mga letters ko. Tapos isi-send sa group chat. Sige, sige po. Na-late na ko. Tapos na kayo, ma'am? Hindi pa naman tapos. Sige, sige, sige. Ano na lang po ako. Oo. Okay lang din naman, ma'am, kasi may recording naman eh. So, bukas pa to mapapakita or masend ko sa inyo yung video. Mm. Gawin nyo na lang po ito, yung consonant. Sige po. Isulat lang, ma'am. Ano po, ma'am? Medyo malakas yung hangin nyo dyan, ma'am. Isulat lang po. Ano po? Isulat lang siya sa papel. Oo, isulat siya sa papel, tapos send dun sa group chat natin, ma'am. Sige, sige ba. Gayahin lang yung mga strokes na nandyan po. Yung step na 1, writing order niyo. Sige, sige. Sige po. Sige po. Sige po, Sir Raymar. Oo. Pwede naman po mamaya. Kaya ang gagawin nyo na lang talaga, guys, kabisaduhin muna yung vowels, kung paano siya bigkasin, yung consonants din, kung paano siya yung mga letter, kung saan siya nag-function, at yung writing skills nyo din po. Kailangan din po yan.
Okay. By the way, guys, alam niyo na po ba kung paano maging Korean characters yung keyboard niyo? Kasi meron tayong mga task na ganun na kailangan isulat niyo na or i-type niyo na yung Korean keyboard. Alam niyo na po ba? Paano? Huwag kayong mag-install ng Korean keyboard app. Andyan na po yan kung Android po yung phone nyo. Andyan na po yan. So kung alam na, ah, ano lang, ihanda nyo lang yan. So wala pala dyan, oo nga, wala pala dyan yung yung CH na consonant. So si J lang po, di ba? So di ba yung CH natin, si J, ganito, pwede din pong ganito siya. Diba po? So si CH is, dito ko na lang ilagay. Ganyan po, di ba? Ibahin ko ha. Ganyan. Kapag si S, is ganyan po. Si CH, yon. S po ito po ay CH. Okay, ulitin ko nga. Sorry guys. Yan. Si J is ganito. Yan. At si CH, yan. So, iba. Iba din na font style ito guys. Pwede din naman to yung J. Pwede din yan. So, yung CH po na ganyan din na font style is ganyan. Tapos meron pa sa taas. Yan po siya. Okay, another writing skills po is, meron po tayo dito. Yan. So, ito dito, writing skills pa rin to. So, ang writing skills dito is, dinudugtong na natin si horizontal or vertical vowel at saka yung consonants. So, halimbawa, meron tayong consonant na. Diba po? So, ano bang gagawin? Mauuna talaga si consonant bago yung vowel. So, si G or K at saka ito na vowel, isulat natin ng, oops, ganyan. Tapos, ito na naman, si Gya. Tapos, si Go. Ganyan. Kyo. Okay, so yan. Ganyan po yung gagawin ninyo. So, magiging assignment na lang po ito. Isasend ko po sa group chat. Yan. Ito rin po, isasend ko po sa group chat. Ang gagawin lang talaga is isulat sila. By word na po, by syllable na po ito. Meaning, meron ng consonant at saka yung vowel. Paano naman pag si ta or ta? Diba po? Ganyan. Sorry, medyo yung pen ko. Ay, nawala pa. Okay. So, assignment na lang po ito, guys. Gawin nyo na lang po. Kasi sasend nyo sa group chat. So, dalawa po yung assignments nyo ngayon. Yung iba na hindi pa nakasend sa mga bagong as a previews ng mga activity like yung vowels, ito po yung consonant, isulat nyo rin po isend nyo lang po sa group chat lahat yun. Lahat ng mga gagawin sa group chat muna isend para makikita ko. So ito is by syllables na po ito, si consonant at saka si vowel. Kopyahin lang po ang table na iyan, tapos isulat siya. Sagutan. Sagutan nyo. Hindi lang itong mga guided yung sa baba rin na mga consonant. Yung nasa taas, guided lang po yan kung paano siya isulat. At saka ito din po, meron po yung mga guides din po. Pero lahat ng mga bakante dyan na box, isulat nyo talaga dyan yung mga consonant at saka vowel. Ay, wala na pong tanong, no? Wala nang tanong lahat, guys. It's 7:58, 2 minutes na lang.
Mag-8 na po. So, gawin nyo na lang po yung 8, 1 hour and 30 minutes para dito. 8 questions. May mga tanong po ba? Yes po. Oh, ano tanong mo, sir? Anong oras na po? Ano po? Ano pong oras po? Anong oras ngayon? Oh. 7:58. So, ano Okay lang. po. Sorry po. Ay, may mga bago pala tayo. Si Sir Ryan at saka si Ma'am May. Ma'am May po ba? No? Pwede po bang mag-introduce muna sa sarili nyo para malaman namin? Makilala pala. Oo nga. Oo nga. Si Sir Ryan. Hello po. Ladies first daw. Ma'am Isa May, man. ikaw daw muna. Isa din na, ma'am. Muna. Introduce yung pangalan nyo. Ay, kauna. Wala na eh. Kami kanina, nagano kami. Si Dino na, ma'am. Tapos na. Unsa ingon ako na. Pangalan nyo. Tapos Ah, ah. edad. Saan nakatira. Ay, dara. Unsa ingon ako. Ay, siya lang sa una tong babae. Hello, Ma'am May. Nakamute ka po, Ma'am May, ha? Unmute nyo lang. Sir Ryan sana. Unyan ako kay kon ulaw kayo. Bakit naman mahiya? Ilan lang tayo dito. Sige, next time na lang kayo mag-introduce ng sarili niya. Ay, sige, karon na lang. Karon na Hindi lang. Okay ka. po, okay po. Sige po. Dapat ladies first, na. Next Hindi ka time na lang daw si maintindihan. Ma'am May. Ah, sige. Hello. Bisaya ka pala po. Ay, mo na. Saba-saba na yun. Sige na. Asa man. Sugdan na akong alimos. Sige po. Pangalan, edad, saan nakatira, ng trabaho mo, at bakit ka nag-aaral ng Korean? Ah, nagana po na naman mo eh. Uy, magtagalog kayo, may mga hindi nakaintindi. Marami naman yan, ma'am. Marami naman ang utos mo, ma'am. Sige po. Ikaw na lang po bahala. Hello. My name is Ryan. I'm 25 years old. Tapos, nagtrabaho sa Car Asia, painting. Nagkuhan ko sa South Korea kay Magtagalog po, Sir Ray. May mga Tagalog ay, tayo kasama. tumuka din na ng Tagalog eh. Na gusto kong magtrabaho sa South Korea para po sa basta. Tama na to. Okay na yun. Okay. Nice meeting you po, Sir Ryan. Ma'am May. Okay, next time na lang si Ma'am May. Bukas na lang si Ma'am May. Okay, thank you po sa lahat. Kung may mga tanong kayo, PM niyo lang po ako, ha. Tapos wala munang mag-chat sa group chat para makita ko yung mga sagot niyo. Ma-check ko po yung mga sagot niyo. Yun lamang po. Tomorrow, 6:30 tayo. Wala namang problema po kung kung malilate or hindi Kasi pwede namang makinig lang muna. Makinig, focus lang sa phone, ganun. Hello, Ma'am May. Lakas ng hangin dyan, no? Hello, mami. Good evening. Ma'am? Wala kami naririnig na, ma'am. Question po, mga tanong wala na. Hangin lang po yung naririnig namin, Ma'am May, eh. I-mute ko na lang po, ha. Masakit kasi sa tenga ng iba.
Okay, pwede na kayong mag-leave. Thank you po. 감사합니다. 다음에 만나요. 여러분, 안녕히 계세요. Bye-bye po. Bye-bye, ma'am.